sa aming mga sarili. Sa pagpasok ng bagong taong ito, Panginoon, kami ay patuloy na nakaasa lamang sa iyong pangunguna, sa iyong pagsama sa amin, Panginoon, hallelujah. Sa iyong paggabay sa amin, Lord, hallelujah, sa bawat araw ng aming mga buhay habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. Kaya Panginoon, sa mga sandaling ito, muli buksan mo ang bintana ng kalangitan, ibuhos mo, Panginoon, sa bawat isang kaluluwa na naririto, at sa mga kaluluwa na nararating, Panginoon, ng gawaing ito, hallelujah, ang iyong mga salita, ang iyong makalangit na kaunawaan, Panginoon, ang nais mong sabihin sa amin, Panginoon, hallelujah, ito man, Panginoon, ay magaan o mabigat, hallelujah, para sa aming mga limitadong kakayahan, ngunit, Panginoon, ito ay aming tatanggapin, pagkat ito ay galing sa iyo, Panginoon, at lahat na nagmumula sa iyo, Panginoon, alam namin at kami nananampalataya at nagtitiwala na ito ay para sa aming kabubuti. Panginoon, ang iyong lingkod ay magiging tagapagsalita mo lamang. Kaya ako, Panginoon, ay humihiling. Linisin mo ang sisidlang ito, Panginoon. Hallelujah. Gawin mo karapat-dapat ang iyong lingkod, Panginoon, para maihatid ang iyong mensahe sa iyong mga anak. Sa unang araw ng linggo, hallelujah, ng taong 2025, Panginoon, nawa, Lord Jesus, hallelujah, ay mabless ang bawat isa sa amin, Panginoon, hallelujah. Dahil alam namin, Panginoon, na kapag ang bawat isa sa amin, hallelujah, ay mabibless, ikaw, Panginoon, ay nabibless. Ikaw, Panginoon, ang una sa lahat na bibigyan ng kalwalhatian at kapurihan. At lalo naming nakikilala, Panginoon, hallelujah, ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya at ang iyong habag para sa bawat isa sa amin. Na, Panginoon, inaangkin na namin, Panginoon, hallelujah, ang iyong mensahe, ang iyong makalangit na kaunawaan, ang nais mong sabihin sa amin, be it admonition, Lord God, or encouragement, Lord Jesus, for this year, Lord Jesus, hallelujah, we claim it in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bagong taon, sabi nung awit, di ba? Bagong taon ay magbagong buhay. Pero mga kapatid, hallelujah, kung tayo ang buhay natin sa ating Panginoon, hindi na natin kailangan baguhin. Amen? Makakaupo na kayo. Happy New Year sa lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bagong taon, magbagong buhay. Pero ulitin ko, mga kapatid, kung ang buhay natin ay nasa Panginoon na, hallelujah, hindi tayo ang magbabago ng ating buhay, kundi ang Panginoon ang siyang magbabago sa atin. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, pag pumapasok ang bagong taon, actually, hindi nga lang bagong taon bawat bagong saglit, bawat araw, bagong araw, na dumarating sa ating buhay, mga kapatid, hallelujah. At mapapatotohanan na natin to, mga kapatid, kung babalikan natin yung mga nangyari sa ating buhay noong nakaraang taon, 2024, every new moment, every new year, new day, new month, new week, hallelujah, it's laced with uncertainties. Kumbaga parang binudburan yan ng mga hindi kasiguraduhan. It's laced with uncertainties. Kaya palaging nandoon, mga kapatid, ang tanong, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari sa akin? Ano ang mangyayari sa aking pamilya? Ano ang mangyayari sa church? Amen, mga kapatid? However, mga kapatid, hallelujah, yung whatever na yan, whatever, di ba? Whatever, ibig sabihin, uncertain, unknown, walang kasiguraduhan, hindi mo alam, di ba? Whatever happens, mga kapatid, hallelujah, ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagbabago. Ang Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat, ay hindi nagbabago. Yun ang sigurado tayo. Amen? Whatever happens, mga kapatid, hallelujah, this year and beyond, we can be sure that Jesus remains God. Amen? Kaya ang mensaheng ito, mga kapatid, hallelujah, ay pinamagatang whatever happens.
Pero hindi yan whatever happens, natapos. Kung isusulat natin, ang pamagat ng mensaheng ito, lagyan nyo nung tinatawag na ellipsis. Alam niyo ellipsis? Yan, 3 dots, 3 period na magkakasunod. Ibig sabihin, may kadugtong yon. Di ba? May kadugtong yon. Pag nagsusulat tayo, ibig sabihin, may susunod pa. Di ba? Kaya, anuman ang mangyari, ibig sabihin, yung statement na yon, anuman ang mangyari, yung phrase na yon, merong kakabit yon. Amen? Ulitin ko, kung babalikan natin ang year 2024, we had ups and downs. Amen? And many of those ups and downs are things that we never knew beforehand. Hindi natin alam na mangyayari bago yun mangyari. Amen? Amen ba, mga kapatid? Malamang-lamang, hindi mo inaasahan na ikaw ay ma-promote sa trabaho nung nakaraang taon. Wow! Something positive. Diba? So, masasabi natin, up yun. Diba? Nung nakaraang taon, baka kabaligtaran naman na nangyari. Nawalan ka naman ng trabaho. Hindi mo inaasahan yon. So, down. So, there are lots of ups and downs in our lives during the past year. Amen? And those ups and downs, mostly, hindi natin inaasahan, hindi natin alam na darating. Kung positive, kung up yun, yung naranasan nyo, then yun nga, masaya ka. It's a pleasant surprise. Amen? It's a pleasant surprise. Pero kung hindi maganda yung nangyari sa'yo, di ba, hindi mo ikinatuwa, kinabigat ng loob mo, kinasama ng loob mo, kinalungkot mo, mga kapatid, hindi mo nagugustuhin na mangyari ulit ang katulad nun. Tama? Pero, yun nga sa bawat saglit na idinadagdag ng ating Panginoon sa ating buhay, hindi natin alam kung ano yung talagang mangyayari. Meron tayong mga nais, meron tayong mga ini-envision, mga nakikita, ito yung gusto kong mangyari. Yun ang gusto mo. Pero ang tanong, yung gusto mo ba ang mangyayari? Diba? Kapag yung gusto mo ang nangyari, praise the Lord. Diba? Magandang bagay. Pero sino sa atin, mga kapatid, nung nakaraang 2024, may nangyari sa ating buhay, hindi yun yung ine-expect natin, ngunit yun yung ine-expect natin na wag mangyari sa atin. Hindi dapat mangyari sa atin, pero nangyari. Sino sa atin yung nagawa pa rin na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Sino sa atin, mga kapatid? And salamat sa Panginoon, alam nyo, pinadali ng aking may bahay ang aking trabaho para maghatid ng salita ng Diyos ngayon. Kasi hindi kami nag-usap. Hindi kami nag-usap niyan. Kaninang umaga, kanina madaling araw, mas nauna siyang gumising para mag-prepare nung lesson niya. Hindi kami nag-usap. Hindi ko nga alam kung ano yung, alam ko lang, gamit-gamit yung libro, pero hindi ko alam kung anong lesson doon, yung i-share niya. Pero mga kapatid, di ba? It's a confirmation. It's a confirmation, mga kapatid. Yung mga nabanggit kanina sa Sunday School, mga kapatid, actually, mauulit dito sa ating, mapapakinggang mensahe mula sa ating Panginoon. At gayon din, kagaya ng misis ko, sinasabi ko rin ito ako man ang nasa likod ng pulpitong ito, ako rin, kinakausap ni Lord habang nagsasalita. May mga pagkakataon, mga kapatid, yung rima, kasi usually, pag nasa yan, mapaan naman yan, ni Pastor James, ni Brother E.L., ni Brother, mga ginagamit dito, ni Brother Ronald, mga ginagamit dito sa likod ng pulpito para mag-preach, mga kapatid. Nagagawa namin, usually, mga talking points lang, tas mga verses, mga key verses. And then the rest, kagaya ngayon, madalas, karamihan dyan, yung tinatawag na rima ng ating Panginoon. Yung ini-impress ng ating Panginoon.
Right then and there. Ano? Kaya mga kapatid, may mga pagkakataon na yung rima ng Panginoon na dumarating sa inyong lingkod. Ayun, kagaya na sabi niya, tumatama din sa inyong lingkod. Ano? Kaya ina-expect ko mga kapatid, hallelujah, kung meron man sa atin, hallelujah, na kung meron man dito sa mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito na may tatamaan, hindi lang kayo, maaring ako rin. Amen? Pare-pareho tayo, mga kapatid, na gustong palaguin ng ating Panginoon. Pare-pareho tayong gusto ng Panginoon na maging perfect. Hindi perfect na flawless, kundi perfect, mature. Lumalago tayo sa ating Panginoon. At yung mga naganap nung 2024, yung mga pleasant man, katanggap-tanggap man sa atin, o hindi katanggap-tanggap, lalo na nung umpisa, right then and there na nangyayari yun, mga kapatid, yun ay bahagi ng proseso ng ating Panginoon para tayo ay mag-mature sa Kanya. Kinakailangan lamang natin manatili sa ating Panginoon. Gaya ng nabanggit kanina ng aking better half, hindi kaila sa atin, mga kapatid, yun nangyaring pagyanig sa ating congregation nung nakaraang taon. Meron ba rito na magsasabi na in-expect niya yun? Meron ba sa inyo na makakapagsabi na hindi lang sa in-expect niya yun, gusto niyang mangyari yun sa ating congregation? Wala. Wala. Di ba? Wala sa atin. Ngunit mga kapatid, hallelujah, ako ay nagagalak personally. At ako ay nabibless na makita kayo na nananatili, nakabahagi ng kawan na ito ng ating Panginoon sa kabila ng mga kaganapan noong taong 2024. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, hindi tao ang tinitingnan ninyo. Hindi tao ang tinitingnan natin sa ginagawa natin dito, sa bahay-sambahang ito. Kasi kung tao, madidismaya ka na. Ayoko na. Kasi, sabi kanina, di ba, sa Sunday school, hindi lamang hindi lamang may mga gasgas na may tapal ng wax talaga tipak-tipak ng wax. Diba? Ayoko na. Diba? Ano yung isang salita, hindi ka nais-nais na katangian ay binahagi kanina sa Sunday school? Hypocrite. Diba? Maaring may mga narinig kayo nung nakaraang taon na ganun. Ganon ang pag-akusa o pagtawag sa ilan sa ating mga kapatiran. Ngunit mga kapatid, sa kabila noon, sa kabila ng kaganapang yon, kung ikaw ay nanatili dito sa gawaing ito, mga kapatid, ibig sabihin, hindi yung wax ang tinitingnan mo. Hindi yung wax ng ibang tao ang tinitingnan mo. Kundi ang Panginoon ang tinitingnan mo. Gaya nga nasabi kanina, hindi mo papansinin yung sincerity ng ibang tao o yung insincerity nila. Ang tingnan mo, kung magtitingin ka, kung magsisiyasat ka ng sincerity or insincerity, yung sarili mo. Yung sarili mo. Yung sarili mo. And the fact, and again, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the souls that chose to remain, to serve you, Lord God, in this congregation. Hallelujah. Hindi natin pwedeng sabing regardless of what happened Kasi pag sinabi natin regardless, ibig sabihin, isinaisantabi natin yung mga nangyari noong nakaraang taon na parang wala. Hindi natin masasabing wala yun Alam niyo kung bakit? Kasi yung pinagdaanan natin na yon, mga kapatid,
ay napakahalagang bahagi ng proseso ng paglinang sa atin ng ating Panginoon. Napaka-importanting bahagi yon, mga kapatid, ng ating journey towards spiritual maturity. Hindi lamang para doon sa mga kapatiran na direktang apektado ng mga kaganapang yon, kundi pati na rin sa atin na mga mananampalataya na nakatunghay ng mga pangyayaring yon. Yung mga pangyayaring yon, mga kapatid, haleluya, hindi natin pananatilihin, gaya nga ng sabi ni Sister Jeremy, yung mistake, hindi natin pananatilihin na ganun yun. Yun dapat, mga kapatid, hindi lamang maging lesson para sa bawat isa sa atin, hindi lamang para sa ating karunungang bilang tao, kundi lalong higit, mga kapatid, lesson para sa ating mga kaluluwa, sa ating spiritual, mga kapatid, haleluya. Kundi ito rin, hindi lang ito lesson, kundi ito rin, mga kapatid, dapat maging patotoo natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Patotoo natin ito, mga kapatid, sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Kaya ulitin ko, mga kapatid, hindi natin inais, hindi natin in-expect yung mga naganap noong 2024, hindi lamang dito sa ating church, marahil pati sa ating buhay, pati sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Kaya ngayon, panibagong taon na naman ang dumating, nandoon yung idea natin, nandoon, alam natin, may mga magaganap sa taong ito, sa mga susunod na mga araw, na hindi natin alam beforehand. Amen. Hindi natin ine-expect. Maaring maganda, maaring mabuti, mga kapatid. Pero tandaan natin, kagaya nung 2024, nagkaroon man ng mga highs and lows sa ating buhay, nagkaroon man ng highs and lows sa ating congregation, mga kapatid, haleluya. Ngunit, noong taong 2024, kagaya ng mga nakaraang taon, and I believe, ganito pa rin ang mangyayari, ngayong 2025 and beyond, pinanatili tayo ng ating Panginoon. It's our Lord God who sustained us, who is still sustaining us, and I believe and I have faith that Jesus Christ will continue to sustain us whatever happens. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And that, mga kapatid, at ito, mga kapatid, ang isang dapat natin talagang pagpasalamat sa ating Panginoon with all of our hearts. Pinanatili tayo ng ating Panginoon. The Lord sustained us despite what we may or may not have done. Sa kabila ng mga nagawa natin o sa kabila ng mga hindi natin nagawa, pinanatili pa rin tayo ng ating Panginoon. Ganyang kabuti ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya kapatid, hallelujah, sabi nila na, yung tendency, hindi lamang to sa tao kundi sa lahat ng mga buhay na nilalang, lalo na sa mga hayop, kumbaga parang nakaprogram sa kalikasan natin ang pagkatakot. Nakaprogram yan sa atin. At sinasabi, bagamat siguro, ang unang natin, ang pagkatakot, di ba? Pag ikaw ay takot, palagi kang takot, ikaw ay duwag. At kung ikaw ay duwag, hindi magandang bagay. Tama? Hindi magandang bagay kung palaging takot yung umiiral sa'yo. Kaya, baka may idea tayo na ang takot, ay isang bagay, isang katangian, isang emotion na negative. Pero, sinasabi, mga kapatid, lalo na sa siyensya, na ang tendency ng mga hayop, ng mga tao, na magkaroon ng takot, ito'y nakakatulong para tayo ay manatiling buhay. Kasi nagiging alert tayo. Nagiging alert tayo. At madalas, mga kapatid, kapag mayroong unknown, kapag mayroong uncertain, hindi mo alam, hindi ka sigurado,
May konti kang alam pero hindi ka sigurado na mangyayari. Alam mo na mangyayari, pero hindi mo alam kung ano yung mangyayaring yon. Di ba? So nandoon yung takot. Nandoon yung pangamba. Amen? Nandoon yon. Pero kung titingnan natin, kung babalikan natin, kung kaya natin balikan, pero kung halimbawa, yan, nakikita ko ang aking bunso, 1-year-old. Siguro hindi ko na matatandaan kung magbabacktrack ako sa buhay ko. Hindi ko na matatandaan kung paano ba ako nung ako ay 1-year-old. Pero sa mga naobserbahan ko sa aking mga anak, tsaka sa ibang mga bata, and correct me if I'm wrong, lalo na sa mga magulang dito, na nakasaksi sa paglaki ng kanilang mga anak mula sa pagiging sanggol hanggang sa maaring lumaki na may mga sarili ng mga anak. Mapapansin natin, mga kapatid, yung kakayahan ng isang tao na magkaroon ng pangamba o magkaroon ng takot, pansinin nyo, nadaragdagan yan habang umiidad. Anong ibig kong sabihin? Pansinin niyo ang mga batang maliliit, yung mga batang ang tawag natin mga walang muwang, di ba? Parang wala silang takot eh. Explore na explore. Takbo dito, takbo doon, dampot ng bagay dito, dampot ng bagay doon. Kahit hindi naman nila alam yon, di ba? Hindi naman nila alam kung ano yun eh. Susubo nila kahit hindi nila alam kung yun ba ay pagkain o hindi. Di ba? Kaya tayo naman, ng mga magulang, kasi alam natin kung ano yun eh. So kung yung bagay na dinampot niya or yung lugar na pinuntahan niya sa inyong bahay, alam natin, mabuti, alam natin, ligtas, okay lang, sige, pumunta ka dyan. Pero kapag alam natin na delikado, halimbawa, kanina, napansin niyo ako dito, tumitingin ako doon kasi yung aking bunso, lumalapit doon sa outlet. Yung outlet na yun, yung yung medyo malaking butas sa pwedeng ilusot yung daliri ng isang batang maliit, di ba? So kaya mano ko doon. So, kung hindi mo yan pipigilan, tapos nakita niya yan, susunditin niya yan. Hindi niya kasi alam kung ano yan eh, pero wala pa siyang takot. Pero tayo, dahil alam na natin na delikado yan, may takot tayo, kaya iiwas natin siya. Amen? Sa ating sarili, hindi natin pa sasadyain na sundutin yan, gamit ang daliri natin. Tama? Tapos, mga kapatid, habang umiidad, kahit na hindi pa natin nararanasan talaga at hindi pa natin alam, doon tayo nakaka-develop ng takot sa walang kasiguraduhan. Di ba? Kaya nga minsan ito, binabalikan ko, napag-uusapan namin to minsan ng aking best friend mula high school eh. Pag nagchat-chat kami sa sabi ko, parang ang sarap bumalik sa pagiging high school. Parang, sa pagiging elementary. Kasi noon parang wala tayong masyadong inaalala. Di ba? Maglaro, pumasok sa school, di ba? Parang wala tayong pakialam. Hindi natin alam, wala tayong pakialam doon sa mga kinakailangang pagdaanan ng ating pamilya kasi sino yung mga namumroblema tungkol doon? Ang ating mga magulang. Tayo, nung mga bata pa tayo, hindi pa natin alam yon. Di ba? Wala tayong pakialam, wala tayong takot eh. Sino sa inyo, nung batang-bata pa lamang, maliban na lamang kung palaging naririnig sa mga magulang na yung kakulangan sa mga resources, sa mga pangangailangan sa bahay, maliban na lang doon. Pero sino sa ating mga batang maliliit, nag-aalala para sa kakainin sa kinabukasan? Wala, di ba? Kasi alam natin, darating ang pagkain ibibigay sa akin ni nanay. Tama? Pero habang umiidad tayo, mga kapatid, kapag may ganun na hindi mo alam kung meron bang makakain o wala, ngayon, habang umidad na tayo, nagkaroon na tayo ng takot. Tama? Di ba? Nadadagdagan yung tendency natin at kahit hindi lang yung tendency, kundi yung level ng pangamba at takot natin sa hindi sigurado na mangyayari sa hinaharap habang tayo ay umiidad. At habang tayo ay nagkakaroon ng karanasan. Kasi di ba, experience comes with age. Amen? Experience comes with age. Habang umiidad tayo, marami tayong na-expose tayo sa maraming bagay. Natututunan natin na gumawa ng mga bagay na hindi natin nagagawa nung tayo ay mga bata pa. At sabi nga nila, experience is the best teacher. Sabi ng isang kasabihan. Diba?
Kaya batay sa karanasan natin, kung, ano ba, matatakot ba ako, mangangamba ba ako sa hindi siguradong mangyayari sa hinaharap o sa hindi ko alam kung ano mangyayari sa harap, pero sigurado ako na may mangyayari. Yun eh, sigurado tayo may mangyayari, hindi lang natin alam kung ano. Amen? Kaya nandoon yung pangamba natin. Diba? Again, mga kapatid, hallelujah, our fear of the unknown and the uncertain, or yung ang whatever has grown with age and experience. Pero ito naman, mga kapatid, I hope meron sa atin dito na makakapagpatotoo dito. Our fear of the unknown and the uncertain decreases as we grow in faith in the Lord. Kung sa buhay natin sa mundong ito, na wala sa Panginoon, habang umiidad tayo, habang nadadagdagan ang mga karanasan natin, nadadagdagan din yung tendency natin na magkaroon ng pangamba at takot sa kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap na hindi tayo sigurado o hindi natin alam. Kung tayo naman ay nasa Panginoon, habang tayo ay lumalago sa pananampalataya sa ating Panginoon, yung pangamba at takot naman natin yon, nababawasan naman. Do you agree, mga kapatid? Sino sa inyo ang kagaya ko na hindi ito, mga kapatid, lesson kanina, sincerity. Hindi ako nagiging ipokrito dito. Sasabihin ko talaga kung anong totoo. Siguro, kung ako nung hindi pa ako nakakilala sa ating Panginoon, iniisip ko, teka lang, may pera pa ba ako sa susunod na araw? Diba? May pera pa ba ako sa susunod na araw? So, nandoon yung uncertainty. Nandoon yung pangamba. Titingnan ko yung wallet ko. Ako, 20 pesos na lang ang laman. Paano yan? Sakto na lamang sa pamasahe. Kasi hindi pa naman ganun kalaki ang pamasahe nung mga panahon na yun eh. Diba? Oh. Hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon. Pero ngayon nakakilala tayo sa ating Panginoon. O diba? Nagagawa ng inyong lingkod. Makuha sahod ko, itabi agad ang pang-tithes tsaka offering. Diba? Kasi kung sakali man na at the onset, parang ang laki ng nabawas. Tapos meron pa akong mga bayarin. Diba? Siguro kung wala tayo sa Panginoon, kung hindi tayo lumalago sa ating Panginoon, mag-aalala ka eh. Kaya magdadalawang isip ka eh. Hindi ko na lang bibigay yung tithes ko, hindi lang nga na magbibigay ng offering kasi sayang eh. Kasi at least kung hindi ko gagamitin to para sa pagbibigay sa Panginoon, sigurado ako may gagamitin ako. Pero kung ibibigay ko ito, walang kasiguraduhan eh. At nakakatakot ang walang kasiguraduhan. Amen? Yun ay kung wala tayo sa Panginoon, kung tayo ay hindi pa nag-grow sa ating Panginoon. Pero ulitin ko, mga kapatid, hindi ito sa pagmamapuri sa aking sarili. Dahil ang kapurihan tanging sa Panginoon lamang. Binabahagi ko ito sa inyo, mga kapatid, bilang patotoo sa kabutihan ng Panginoon at sa kapangyarihan niya magbago ng buhay at pananaw ng isang kaluluwa. Mga kapatid, hindi ako nangangamba. Sige, kay Lord na yan eh. Kung ano man na matira, yun ang pagkaano. Kung sakaling mukhang magkukulang yan, si Lord ang magpo-provide. Si Lord ang magpo-provide. Diba? Patotoo lang kasi napakabuti ng ating Panginoon. Kahapon, na-aksidente kami. Pag tinignan nyo yung e-bike namin sa labas, may malaking piing sa binangga. Sorry sa mga nagmamotor dito pero siguro naman, mga matino naman sigurong magmaneho ng motorsiklo ang mga kapatiran. Amen? Pero nakakalungkot lang, mga kapatid, kasi mismong mga inaasahan mo pa dapat na alam nila kung paano sumunod sa panuntunan sa trapiko, sila pa yung nagbabiolate. Ang nangyari, long story short, mga kapatid, kami na yung binangga. Actually, ako pa yung nagbayad doon sa sira na nangyari doon sa sasakyan ng bumangga sa amin. Kaya ayoko na makipagtalo, mga kapatid eh. Ayoko na makipagtalo kasi malaking abala. Sabihin ko na sa inyo kung magkano binayaran ko, 10,000. Motorsiklo lang yun Ina, para wala nang usapan. Ang ko na nga lang, sabi ko, nagsusorry ako kay Sister Jennifer. Sabi ko, ang ko na lang, pamasko ko na yun doon sa pamilya nung Mukha naman mabait eh. Pero, sorry Lord pero pasaway siya.
Kasi ganito nangyari doon eh. Nasa left lane na ako kasi kakaliwa ako. Sa mga marunong dito magmaneho, ako hindi ako lisensyadong driver. Pero napag-aralan ko naman, pag nasa left lane ka, di ba? Pag ang sasakyan nasa left lane, hindi ka o-overtake ka na ng ibang sasakyan. Nasa left lane ka na eh. Di ba? Paliko na ako eh. So hindi ko na i-expect na may mag-overtake pa sa akin. Motor, alam niyo mga motor, di ba? Karamihan sa mga motor, singit dito, singit doon. Oh. Malamang gustong i-overtake yung aming sasakyan kasi siguro nababagalan. Save na save ako mag-overtake. Di pagliko ko yun, dire-diretso, pak! Diba? O yun. O ako ang unang pumasok sa isip ko, may na-aksidente. Kalala ko doon sa tinanong ko, nung pinapakit sa akin, Sir, paano to? Yung galos, Ako una ko tinanong, sabi ko, Sir, ikaw, kumusta ka? Wala ka bang okay lang, may gas-gas, pero kasi ibebenta ko tong motor na to. Naawa din naman ako, sige na. Walang usapan. O nabawasan ng 10,000 ang aming pondo. Maaari saan magamit. So, ibig sabihin, meron hindi kasiguraduhan. Pero di ako nangangamba, mga kapatid. Di ako nangangamba. Si Lord ang magpo-provide. Si Lord ang magpo-provide. Diba? Nadihado man ako doon, malamang iniisip nyo, dihado ko doon, dapat pinaglaban mo. Diba? Kaya na yun. Diba? Pagpasa Diyos na natin, kasama na doon, pinapasa Diyos ko rin, kung sakali man na magkulang ang aming pananalapi, dahil doon sa pagbabayad kong yon, pinagpapasa Diyos ko rin yung pagpuno doon sa pangangailangan namin. Hindi ko ito masasabi, mga kapatid, years before. Years before. Kaya ito pinagpapatotoo ko sa inyo, mga kapatid, hallelujah. Kung meron pa sa atin na hirap magbigay sa ating Panginoon. Di ba? So kung yun nga sa ibang tao yun, na kung tutusin, nakadihado sa akin sige na, willing na ako na para wala nang hassle, wala nang matagal na usapan. Di ba? Ni-let go ko. What more, lalo pa sa ating Panginoon. Di ba? Dahil talagang kay Lord na yon at para sa gawain yon. Di ba? Kaya yan, malamang-lamang, yung mga anak ko, lalo yung panganay ko, parang nung nalaman niya yan parang malamang-lamang makikipagtalo yan sa akin. Bakit mo babayaran? Ikaw na nga yung nakabanggay. Di ba siya dapat magbayad? Hindi ko siningil, mga kapatid. Pag nakita niyo sabi ko na lang, ako na lang magpupukpok para mabawasan yung pero napag-isip ko, hindi natin pukpukin. Kasi patotoo yan, number 1 sa kabutihan ng ating Panginoon. Kasi sa kabila ng aksidente, ligtas yung aking mag-iina. Nasa likod sila Sino nakaupo doon Sino nakaupo? Ligtas sila, mga kapatid. Wala ni inumang galos, mga kapatid. Sabi nga nung mami ko, nung pag-uwi namin buti hindi kayo tumalsik. Ibig sabihin, protektado tayo ni Lord. Di ba? Protektado tayo. Kaya yung inaano ko, kaya, ano ba ang 10,000? Hindi siya sabi ko, uy, yaman mo naman bro, wala value. Hindi, malaki ang 10,000 kung tutuusin. Pero hindi yun maikukumpara, mga kapatid, sa kaligtasan ng aking mag-iina. At hindi yun maikukumpara, mga kapatid, sa kabutihan ng ating Panginoon na siyang nagdulot ng pag-iingat na yon sa aking mag-iina. At siyang nagdulot, mga kapatid, ng kakalmahan ng pag-iisip ko. Kasi ako, mga kapatid, confrontational ako Kung lang, kung umiral doon, mga kapatid, yung ko, pwede ako makipagtalo doon kaso, mga kapatid, sorry pulis Pulis siya. Naka-uniform. Naisip na nga lang din ni Mrs. kung yun idinala namin sa proseso, baka hindi lang matanggalan ng lisensya yon, baka masuspindi din yon. Kasi di ba, ikaw na pulis at mga kapatid, pulis ng TMRU. Ano yung TMRU? Di ba, Traffic Management and Response Unit? Di ba? So, baka masuspindi yun. Baka malipat yun sa di ba? Isip ko na, kasi nakita ko rin sa Facebook niya ganda ng asawa niya Uy, hindi sana agad ko na. Pero hindi, artistahin yung asawa. Tapos may 3 anak na babae. Kasi siguro kahit papaano, nakita niya rin yung mababait naman. Sabi nung kumusta po yung mga inaanin naman niya. So,
ano ko na rin, nabagbag na rin ang damdamin ko kung ito kung halimbawa siya magbabayad ng 10,000 sa akin, 'di ba? Baka maging skalawag na pulis to. Kasi 'di ba, kung kulang na nga yung sahod niya para maitustos sa pamilya niya tapos kailangan niya magbayad ng 10,000, baka gumawa ng anumang kaparaanan yan para ano. So, 'di ba Lord? Tama, 'di ba Lord? Baka gumawa pa ng masama 'yon para lang So, wag na lang. So, 'di ba? Yan mga kapatid. So yan, salamat sa ating Panginoon. So, pera, pwede nating pag-ipunan ulit yan Mapagtatrabahuhan natin yan Diba? Pero ang kaligtasan ng ating pamilya, and of course, mga kapatid, ang kaputihan ng ating Panginoon, hindi yan matatawaran ng kahit anong halaga ng pera. Amen? So yun, our fear of the unknown and the uncertain decreases as we grow in faith in the Lord. Kaya mga kapatid, kung nais natin na patuloy na mabawasan ang ating pangamba, ang ating pagkatakot sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Manatili tayo, uulitin ko, manatili tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo lalago, mga kapatid. Sabi nga, di ba? Jesus, He is the vine, and we are the branches. The branches can never grow apart from the vine. The branches cannot bear flowers and fruit detached from the vine. Kailangan, kung nais nating lumago, manatili tayo. We should continue, we should remain abiding in our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, whatever happens, kaya sabi ko sa inyo, yung title, whatever happens, may kasunod, may karugtong. Whatever happens, mga kapatid, eto mga kapatid, pag binasa natin ang Biblia, napakarami. Actually, kabuuan ng Biblia Pwede nating sabihin na idugtong natin, whatever happens. Diba? Whatever happens. Pero ito mga kapatid, this year, 2025, I hope this should serve as a reminder for each and every one of us. This new year. Hallelujah. And I hope na ito yung maging bare minimum natin. Tinatanong ako nung panganay ko yata nung isang araw, Daddy, anong New Year's resolution mo? Sabi ko, hindi ba ikaw o si Budi yata? Si Kuya, anong New Year's resolution mo? Ay, hindi ako naniniwala sa New Year's resolution. Hindi na. Nadala na ako kasi dati gumagawa ako noon, hindi ko rin naman nagagawa. Di ba? Hindi mo rin naman nagagawa. Or magagawa mo sa umpisa. Halimbawa, New Year's resolution, magbabawas na ako ng kain, magdadagdag na ako ng exercise. Sa umpisa, gigising na maaga, exercise. 2 weeks, pagkatapos ng 2 weeks, wala na. Di ba? Hindi mo rin natutuloy. Bakit? Kasi nakaasa tayo sa sarili nating pag-iisip, sarili nating kakayahan. Pero mga kapatid, sa isang Kristiyano na nananatili sa ating Panginoon, hindi natin kinakailangang iasa sa ating sarili ang mga kinakailangang mangyari sa ating buhay. Kung kinakailangang may magbago sa ating buhay, mga kapatid, hallelujah, kung mananatili tayo sa ating Panginoon, hindi sa sarili nating lakas at kakayahan tayo magsisimula magbago, kung hindi ito ay idudulot ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Siya ang magbabago sa atin, hindi tayo sa ating sarili. Kaya dapat manatili tayo. So mga kapatid, binasa natin kanina yung Psalm chapter 4. 8 verses. For some reason, mga kapatid, hallelujah, dito ako nilid ng ating Panginoon sa Psalm chapter 4. Dami namang ibang verse dami namang ibang mga chapters tsaka mga verses. Pero for some reason, Psalm chapter 4, parang inimpress sa akin ni Lord, siguro ito yung pwede nating gawing bare minimum na maging, sabihin natin, alituntunin natin sa ating sarili bilang mga mananampalataya. Psalm chapter 4. Diba? Hear me when I call, verse 1. O God of my righteousness, Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. Take note of that, mga kapatid. Thou hast enlarged me when I was in distress. When you were in distress, mga kapatid, nung tayo, mga kapatid, ay nasa mababang bahagi ng year 2024, hindi ba ang ating Panginoon ang siyang nag-angat sa atin? Amen?
Kaya magtiwala ka, kapatid. Sa taong ito, 2025, ang ating Panginoon ang mag-aangat sa atin. Whatever happens. At naririto rin sa mga verses na to, mga kapatid, hallelujah, ano ba yung mga kinakailangan din nating gawin? So, first, mga kapatid, whatever happens, let us keep away from sin. Tayong mga Kristiyano, bakunado tayo. Bakunado tayo mula sa kasalanan. Pero alam niyo, ang bakuna, hindi yan 100% guarantee na hindi ka na magkakasakit. Diba? Protektado tayo ng ating Panginoon. Pero tayong mga Kristiyano, maaari pa rin tayo magkasala. Pero, huwag nating hayaan, mga kapatid, na sa taong itong 2025, consciously, pipiliin natin na ma-expose tayo sa mga elemento ng sanlibutan na maaaring makapagbulig sa atin para tayo ay sumalangsang sa kalooban ng ating Panginoon. Ang kasalanan basically ay pagsalangsang sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ang kasalanan ay hindi lamang kung ano yung ginagawa natin na labag. Kasalanan din yung hindi natin ginagawa na dapat ginagawa natin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya, tandaan natin, hallelujah, hindi pa tayo immune. Pero, kung tayo ay mananatili sa ating Panginoon, mas protektado tayo. Mas protektado tayo. Ano sabi sa verse 4 ng Psalm chapter 4? Stand in awe and sin not. Sin not. Commune with your own heart upon your bed and be still. Selah. 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22. Prove all things, hold fast that which is good. May mga bagay na mangyayari sa atin na maganda. Inaasahan man natin, alam man natin o hindi. Sigurado yan, may mga magagandang bagay na mangyayari sa atin. Pero mga kapatid, we hold fast to that which is good, pero itong kasunod, abstain from all appearance of evil. Amen ba, mga kapatid? Amen. May mga bagay kasi, mga kapatid, na feeling natin, okay, maganda, hindi natin namamalayan, nakakapagbulig na pala sa atin sa kasalanan. Pag ginagamit natin ang isip natin, ang katwiran natin, ang karunungan natin bilang tao, pangangatwiranan pa natin, sasabihin natin, hindi, okay lang yan kay Lord. Hindi maiintindihan niya ni Lord. Diba? Kasi, mahal naman ako ni Lord eh. Diba? Mahal naman ng Diyos ang mga taong, kanyang mga nilikha. Diba? Mauunawaan niya naman ako. Hindi naman ako pumapatay ng tao eh. Hindi naman ako nagnanakaw. Hindi naman ako nangangalunya. Diba? So, pinangatwiranan natin. Bakit? Kasi magandang bagay para sa atin. Di ba? Ang nangyayari, mga kapatid, ibinabagay natin ang ating pananampalataya sa ating buhay na makamundo. Hindi dapat ganon, mga kapatid. Baligtad! Dapat yung buhay natin sa mundong ito, ibinabagay natin sa ating pananampalataya. Hindi yung pananampalataya natin yung mag-a-adjust. Kasi, maganda yung nararanasan ko sa trabaho ko eh. Maganda na may ang laki ng kinikita ko, nado-double pay ako pagkalinggo. So, maintindihan naman ni Lord yun. Diba? Kung magtatrabaho ko ng linggo, mas gugustuhin ni Lord yun kasi nagagamit ni Lord yung trabaho ko para makapag-provide sa aking family. Biruin mo, ibinagay mo yung pananampalataya mo, anong sabi ng ating Panginoon? Maglaan tayo ng isang araw, gagawin nating banal para sa Kanya. Amen? Kung tayo, mga kapatid, ay mas malago na sa ating pananampalataya, naintindihan ko kahit papaano, yung mga kapatiran, na pinipili na, okay, sayang yung pagkakataon na kumita ng extra eh.
Kung tutusin, parang wala. Parang hindi man ako pumapatay ng tao, hindi man ako nagnanakaw. Legal naman yung ginagawa ko. Nagtatrabaho ako ng maayos. Di ba? Kaya iniisip mo, walang problema. Iniisip mo, ay hindi naman siguro ako nakakagawa ng kasalanan. Ay, ang tanong, kaninong kalooban ang nasusunod doon? Yes. Yung sarili mong kalooban. Di ba? Pero, paano ang kalooban ng Panginoon? Ano ang kalooban ng Panginoon para sa atin? Di ba? Bro, sayang eh. Kasi hindi ko sigurado kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon na kumita ng malaki-laki para masiguro ko na yung pangangailangan ng aking pamilya, halimbawa na lang, yung pagtustos sa pang-tuition ng aking anak, ay magkakaroon pa sa susunod na pagkakataon. Hindi ko sigurado. Kaya ititake ko na, gagrab ko na yung chance, maintindihan nyo ni Lord. Pipiruin mo, ibinabagay mo yung pananampalataya mo, ina-adjust mo yung pananampalataya mo doon sa gusto mong mangyari. Di ba? Pero mga kapatid, kung tayo ay lumalago sa ating Panginoon, darating ang pagkakataon, nandun tayo sa point na yon. Uy, ang laki ng sasahurin ko. Pero hindi. I-give up ko to kasi kailangan mag-spend ako ng araw para sa ating Panginoon. Kahit na ang kikitain ko rito ay doble, triple ng kinikita ko regularly. Kahit na may nakikita akong babayaran at wala akong kasiguraduhan na matutustusan yung bayarin kong yon, i-give up ko to. Bakit? Kasi sigurado ako na si Lord ang magtutustos ng aking pangangailangan. Kita natin, yung ating tiwala sa ating Panginoon, pumapasok yan. Ganon din, walang kinaibahan sa pagbibigay. Di ba? Diyan papasok, diyan ma-exercise yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano? Whatever happens this year, mga kapatid, whatever happens this year, let's love each other. Let's love the brethren. Mahalin natin ang isa't isa. It's the second of the greatest commandments. Amen? Love others as we love ourselves. Amen? At bahagi niyan, mga kapatid, hallelujah, sabi nga kanina, kaya sabi ko, confirmation to. Sinasabi natin na mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang ating kapatiran. Gano yan katotoo? Nagmumula ba yan sa ating mga puso? Diba? Kasi mga kapatid, ang admonition sa ating point, wherefore, 1 Thessalonians chapter 5 verses 11 to 12, wherefore comfort yourselves together. So ibig sabihin, kung may nakikita tayong kapatiran na nababagabag, nalulungkot, let's extend ourselves and comfort our brethren. Diba? Comfort yourselves together and edify one another. Magpatibay tayo sa isa't isa. Hindi yung kailangan na nga ng kagalingan nung may sakit nating, spiritually, na may sakit nating kapatid, lalo pa nating ida-down. Lalo nating tulungan. Hindi yan titibay kung tayo pa yung magpapahina, maglulugmok sa Kanya. Amen? Edify one another even as also ye do. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Bahagi dito, mga kapatid, na kinakailangan nating mahalin. Kailangan nating tulungan, magpatibay sa isa't isa ang ating mga church leaders. Pastor James, Pastor June, ang mga pastors ng UPC, mga kapatid, ang ating mga church elders, pinapanalangin ba natin, pinagpe-pray ba natin? Kung hindi pa natin nagagawang pag-pray natin, mga kapatid, ha? Kung hindi natin nagawa anong 2024, yan, admonition sa atin Panginoon, ngayong taon, pagpe-pray natin, ha? Amen ba, mga kapatid? Amen. And if we love each other, we have to bear each other's burdens. Karoon na ng mensahe last year tungkol dito. Amen? Whatever happens, ito, napaka-importante. We should remain in the flock. We should remain in the congregation, whatever happens. Kasi mga kapatid, hindi tayo lalago kung tayo ay mananatili sa labas ng kawan. Lalo tayong nakaka-expose sa mga panganib ng sanlibutan.
Saan ka nakakita, mga kapatid, na ang tupa mas ligtas na nasa labas siya ng kawan? Di ba? Ang isang mabangis na hayop, tandaan nyo to, ang isang mabangis na hayop, pag nakita niya, sama-sama, sabihin na natin, mga tupa o mga usa, magdadalawang isip yan bago siya sumugod. Bakit? Kasi baka kuyugin siya eh. Pag merong malakas ang loob doon sa mga tupa, na suwagin siya, yung lobo halimbawa, di ba? Baka pagtulungan siya eh, baka malagay siya sa panganib. Pero kung halimbawa merong isang tupa, nakahiwalay, nag-iisa lamang siya, mas nakakasiguro yung mabangis na lobo, yung mabangis na hayop, na pag inatake niya, pag sinakmal niya yon, sure siya. Di ba? Kaya manatili tayo sa loob ng congregation, mga kapatid. Kahit na sabihin na natin na parang hindi ganong kabukal sa iyong loob na umattend sa church, umattend sa service. Actually, kapag ganyan ang nararamdaman mo, lalo kang dapat mas manatili sa church. Lalo kang dapat manatili sa church. Kasi kung pipiliin mo na mawalay, lalo kang mapapahamak. Amen ba, mga kapatid? So whatever happens, remain in the flock. Whatever happens, and this is a given, whatever happens, love the Lord. Love the Lord with sincerity. Diba? Ayon sa ating aral kanina sa Sunday School, we have to love the Lord. And whatever happens, mga kapatid, we should fear and serve Him. Fear and serve the Lord. Yung binasa natin kanina sa Joshua chapter 24. Verse 14. Sunday School. Tama? Like sa'yo confirmation Now therefore, fear the Lord. Fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Linaw. Whatever happens, this is what we should do, mga kapatid. We fear the Lord, we serve Him, mga kapatid. Hallelujah. Whatever happens, mga kapatid, whatever happens, dahil sabi ko nga sa inyo, walang kasiguraduhan ang mga mangyayari sa hinaharap. Pero, sigurado tayo ng ating Diyos na buhay ay hindi nagbabago. Kung paanong nagpala siya sa iyo nung nakaraang taon, sigurado pagpapalain ka niya sa taong ito. Kung paanong pinagaling ka niya nung nakaraang taon at binigyan ng pisikal na kalakasan, pagagalingin ka at bibigyan ng pisikal na kalakasan ng Panginoon ngayong taong ito. Siguradong sigurado yan. Kahit na hindi sigurado ang mangyayari, sigurado tayo, makakasiguro tayo sa ating Panginoon. Amen? Siya mismo nagsabi, mga kapatid di ba? Hindi siya nagbabago. Kung sino siya noon, siya pa rin ngayon at siya pa rin sa hinaharap. Amen ba, mga kapatid? So dahil sigurado tayo sa ating Panginoon, whatever happens, be at peace and trust the Lord. Again, whatever happens in the year 2025, be at peace and trust the Lord. Mga kapatid, hindi madali na manatiling panatag, manatiling payapa ang iyong pag-iisip kung ikaw ay nasa unos. Amen? Lalo na kung bago ka pa sa pananampalataya. Kaya nga, napakalagang manatili tayo. Kasi, sa mga pagkakataong yon, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, yung mga kapatiran, nasabihin na natin, mga ate, mga kuya, mga tito, mga tita, mga nanay, tatay, o lolo at lola natin sa pananampalataya. Ibig sabihin, mas mature sa atin, mga kapatid, sila yung maaring gumabay, umagapay sa atin. Sa mga pagkakataong yun, para lalo tayong ma-edify. Yun ang sabi sa atin Di ba? Sila yung makakapagpatunay sa atin. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen? So, kung isa sa iyong sarili lamang mahirap, lalo na kung bago ka pa sa mananampalataya, na manatiling panatag sa unos. Pero, kapag tayo ay nananatili sa loob ng congregation, at pag dumating na nga sa punto ng iyong pananampalataya ay nasa level na ng maturity, na kahit na nandiyan ang unos, sabihin mo, Lord, nababasa man ako sa ulan,
Lord, natatangay-tangay man ako ng hangin, pero alam na alam ko, Panginoon, hallelujah, na hindi mo ko hahayaang mapahamak. Dahil, Panginoon, noon nga hindi pa kita nakikilala. Hindi ko namamalayan noon. Hindi ko kinikilala noon. Pinanatili mo kong buhay eh. What more, Panginoon, ngayon na ako ay pumili? Ginamit ko ang malaya akong pagpili para sumunod sa'yo. Para maglakad na kasama ka. Amen? We should be at peace and trust the Lord. Philippians 4:6-7. Chapter 4:6-7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, I repeat, the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ano man ang mangyari, kapag ang Panginoon ay nasa buhay mo, kapatid, hallelujah, kahit ang hirap ipaliwanag ng sarili mo at ng ibang tao, ngunit nandyan ang kapanatagan dahil kasama mo ang ating Panginoon. Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Again, be still and know that I am God. Sinasabi natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Ang aking tiwala at pananampalataya nasa iyo, Panginoon. Ibig sabihin, kilala mo ang Panginoon. You know the Lord. Which means, we can be still. Again, Psalm 46 verse 10. So mga kapatid, hallelujah. Let us all stand. Hallelujah. Hindi pa tapos to, mga kapatid. Pero